Good news at maagang pamasko para sa pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS. Simula po ngayong araw, December 5, sisimula na ang pag-release sa inyong Christmas cash gift. Katumba sa isang buwang pensyon o hindi lalampas sa 10,000 pesos ang matatanggap ng qualified na old age at disability pensioners. Qualified yung mga nakatatanggap na ng pensyon ng hindi bababa sa 5 taon. Diretsong ipapasok po yan sa inyong GSIS e-cards. Taylor Swift keeps on mothering dahil for the second time around, siya ang top global artist ng Spotify wrapped with over 26.6 billion streams. Pasok din sa top 10 global albums for this year ang kanyang masterpieces na The Tortured Poets Department, 1989 and Lover. Itinanghal naman as top global song ang Espresso ni American singer-songwriter Sabrina Carpenter. Speaking of Sabrina, quits na nga ba sila ni Irish actor at Saltburn star Barry Keoghan after their almost 2-year relationship? Ayon sa source ng People magazine, nag-break muna ang couple para makapag-focus sa kani-kanilang career. Sa ngayon, hindi pa nagkukomento sina Sabrina at Barry tungkol sa issue. Or Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa mga paninda ng mga ambulant vendors sa mga aldan dito sa Pangasinan, sila yung mga walang permanenteng pwesto at kadalasan ay walang lisensya naman na magbenta sa lugar. Sinuyod sa operasyon ang Biagtan Street sa palibot ng palengke. Doon daw kasi pumapwesto ang mga ambulant vendor. Ang iba, nakatakbo. Ang isa sinubukan pang bawiin ang nakumpiskang paninda. Pinigilan siya at ipinaliwanag ang naging paglabag. Para mabawi ang mga paninda, kailangan magbayad ng multa ng mga ambulant vendor. Inirereklamo ng panggagahasa at attempted homicide ang isang lalaki sa San Miguel, Iloilo. September 20 nang mahuli ng isang barangay tanod na sinasaktan ng lalaki ang 14 anyos na biktima. Ayon sa tanod, tinangkapan ng suspect na saksakin ang biktima. Noong araw ding iyon, ipinagtapat ng biktima sa mga pulis na siya'y ginagahasa rin ng suspect simula pa noong 2022. Naisampa na ang mga reklamo pero wala pang arrest warrant mula sa korte. Umaasa ang pamilya na mapabilis ang usad ng kaso dahil nag-aalala sila sa kanilang seguridad. Mariin namang itinanggi ng sospek ang mga paratang laban sa kanya. Nasa kustudiya na ng DSWD ang biktima. Problemado ang ilang taga-Dagupan, Pangasinan dahil sa kakulangan sa supply ng bangus. Gaya na lang sa Magsaysay Fish Market. Naglalaro sa 115 hanggang 120 pesos per kilo ang maliit na bangus habang 140 hanggang 160 pesos naman ang mas malaking bangus. Ayon sa ilang nagtitinda, 5 hanggang 10 piso ang taas presyo at posible pang tumaas habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Pagtitiyak naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sapat ang bangus ngayong holiday season. Batay naman sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 135 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus sa NCR. Mga kapuso, nakaset na ba ang Christmas tree nyo ngayong 20 days na lang bago ang Pasko? Yes, syempre naman. Yung Diba? Oo. Papahuli ba naman tayo dyan sa sumasapaw na paandar? Ito po, sa Germany, ha? Bahay, pero ang daming Christmas tree. Welcome sa tahanan ng pamilya Hiromin. Mula entrance hagdan hanggang sa kwarto, Christmas tree ang babati sa iyo. Sa buong bahay, abot lang naman sa 605 ang Christmas tree. Ayun, no? Bunga po yan ng pagsisikap ng mag-asawang Thomas at Susana gamit ang 120,000 ornaments, 50,000 na pailaw at libo-libong figurines. Sila pa rin po ang world record holder ng Record Institute for Germany para sa most decorated Christmas trees in one place. Wow na wow!